Isipin mo ito, isang bansa, dalawang pinakamapangyarihang opisyal, isang salitang kayang yumanig sa buong gobyerno, impeachment. Ngayon, may isang tanong na ayaw sagutin ng marami, pero gustong-gustong pag-usapan ng lahat. Sino ang mas gusto mong ma-impeach, ang Pangulo na si BBM o ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte? Hindi ito ng Dilawan o DDS. Hindi rin ito labanan ng apelyido. Ito ay tanong ng pananagutan, ng katotohanan at ng tapang ng sambayanang Pilipino. Sa video na ito, hindi tayo pipili ng kampo, pipili tayo ng prinsipyo. Makinig, mag-isip, at sa dulo, ikaw ang husga. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa isang bansang sanay sa eskandalo, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Sino ang mas gusto mong ma-impeach? Ang Pangulo ba ng Republika, Bongbong Marcos Jr. o ang pangalawang Pangulo, Sara Duterte? Hindi ito simpleng tanong. Hindi rin ito usapin ng kulay, apelyido o kampo. Ito ay tanong ng pananagutan at tanong ng konsensya ng sambayanang Pilipino. Sa ating saligang batas, malinaw ang sinasabi, ang impeachment ay hindi parusa. Ito ay proseso. Proseso para panagutin ang pinakamataas na opisyal ng bayan kapag sila ay pinaghihinalaang lumabag sa tiwala ng publiko. Pero sa aktwal na buhay, ang impeachment ay nagiging laro ng kapangyarihan. Kaya tanungin natin ang sarili natin, kung may isang dapat managot, sino yon at bakit? Unahin natin ang Pangulo. Si Bongbong Marcos Jr., anak ng isang dating diktador na muling bumalik ang apelyido sa Malacanang sa pamamagitan ng halalan. Sa kanya, maraming tanong ang hindi pa rin tuluyang nasasagot. Usapin ng unpaid estate tax, ang tahimik na tindig sa ilang national issues, at ang tanong kung sapat pa ang kanyang pamumuno sa gitna ng krisis sa ekonomiya, presyo ng bilihin at soberanya. Pero sa kabila nito may nagsasabi, wala pa namang malinaw na kasong impeachable. Kaya tanong ng ilan, impeachment ba ang solusyon o eleksyon ang tunay na hatol? Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang Pangulo. Si Sara Duterte, anak ng dating Pangulo na minsang itinuturing na pinakamakapangyarihang VP sa kasaysayan. Pero kasabay ng kapangyarihan, dumating ang mga kontrobersya. Mga alegasyon sa confidential at intelligence funds, mga tanong sa transparency, at mga panawagang siya ay managot sa Kongreso. Dito nagsimulang umugong ang salitang impeachment, hindi na bulong, kundi lantad na diskusyon. May nagsasabi, kung may anomalya, dapat managot kahit sino. May iba namang naniniwala, politika lang yan. Pero sandali. Bago tayo pumili kung sino ang mas gusto nating ma-impeach, baka maling tanong ang tinatanong natin. Ang tamang tanong ba ay, sino ang mas ayaw natin? O dapat ay, sino ang may sapat na ebidensyang lumabag sa konstitusyon? Dahil ang impeachment ay hindi dapat base sa emosyon, hindi base sa galit, at lalong hindi base sa social media polls. Ito ay dapat base sa katotohanan. Sa huli, hindi Kongreso, hindi Senado, at hindi Malacanang ang tunay na hukom ng demokrasya. Tayo, ang mamamayan. Kung pipili tayo kung sino ang gusto nating ma-impeach, dapat handa rin tayong tanggapin ang tanong, handa ba tayong manindigan sa prinsipyo kahit hindi pabor sa ating iniidolo? Kaya ikaw, hindi kita tatanungin kung kanino kakampi. Ang itatanong ko ito, kung may isang opisyal na mapapatunayang nagkasala, handa ka bang suportahan ang impeachment kahit sino pa siya? Si BBM man, si Sara Duterte man, o kahit sino pa, dahil sa isang tunay na demokrasya, walang pangalan ang mas mahalaga kaysa sa batas. At ang sagot nasa konsensya mo, hindi ito botohan kung sino ang mas ayaw mo. Ito ay tanong ng prinsipyo. Kung may sapat na ebidensya ng paglabag sa konstitusyon, sino ang dapat managot, kahit Pangulo o pangalawang Pangulo pa? Sagutin sa comments. Sino sa tingin mo ang may mas malinaw na isyung dapat imbestigahan at bakit? Dapat bang mauna ang ebidensya bago ang impeachment o sapat na ang hinala? Handa ka bang suportahan ang proseso kahit hindi pabor sa inidolo mo? Respeto sa opinyon ng iba, walang bastusan.
Magkaiba man tayo ng sagot, iisa lang dapat ang prinsipyo, pananagutan. At ito ang EdOx DC, na nagsasasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.